thing that the Holy Spirit hated, most hated, let's say, character in every Christian's life. So don't be a hypocrite. Plastic. Yeah, so I researched. So hypocrite means mapagpanggap. Okay, may maskara ka yan. Mapagkunwari or kaplastikan. Di ba? Ay, plastic ka! Yun yung mga naririnig natin minsan pag hindi appropriate doon sa ugali niya, sa ginagawa niya. Samantalang pag nagsalita, maganda, di ba? Oh, plastic na ita. Yung mga tirada ng mga Ilocano. Hindi lang sa Ilocos. Mga Ilocano din sa Tarlac, mga Ilocano sa La Union, mga Ilocano din sa Okay. So, in the whole chapter of Matthew 23, nababasa po natin, ito yung katuruan kung saan ang ating Panginoong Jesus mismo ang nangungusap sa mga tao, sa mga iskriba, sa mga pareseyo, sa mga nagtuturo ng teachers of the law na sinasabi nila, di ba, may mga guro nagtuturo ng mga turuan, di ba, yun ang tawag nila doon. So, sa Matthew 23 po, nuulit ko po, hindi ito parable, hindi po ito kathang isip, kundi mismo ang ating Panginoong Jesus ang nagsasabi dito. So, you can read that when you get from Matthew 23 from the first verse to the last verse. So, kinuha ko lang po dito dahil ang Matthew 23 po, 27-28, so I write it in English so that the children can understand. Sa Tagalog sana, pero medyo mahaba-haba, baka so, sa English na lang. Okay, so we're going to study, the topic is about hypocrisy or hypocrite, mapagpanggap, mapagpunari o kaplastikan. Sabi ko kanina na ayaw ng banal na spirito ang ganitong ugali o character o attitude ng isang Kristiyano. So, thank you, brother. So, greetings po. Naka-live pa tayo? Wala. So, greetings po sa mga kaibigan po natin, mga kapatiran po natin na naghihintay po sa ating mga katuruan. So, itatapik po natin ang about hypocrite or hypocrisy, mapagpanggap, mapagkunwari o kaplastikan. So, pagpalain po kayo ng Panginoon kung matatapos po ninyo itong aralin natin. Amen. Okay. So, kinuha ko po sa NLT. Sinasabi po dito, babasahin po natin sa NLT. What a sorrow awaits you. Ibig sabihin, woe to you. Sa NIV, woe to you. Sa Tagalog, kahabag-habag kayo. Okay. Teachers of religious law and Pharisees. Ito na yung sinasabi ko kanina. Hypocrites. Tingnan natin yung hypocrites niya dito. Meron siyang exclamation point dito. Okay, or exclamation mark. For you are like whitewashed tombs. Okay, yung tomb, yung tinatawag po natin na yung nicho o kaya panchon sa English, sa Ilocano, panchon. Okay, beautiful at the outside, on the outside means, but filled on the inside with dead people's bones and all sorts of impurity. Okay, outwardly, ito na yung panlabas, ibig sabihin, you look like righteous people, but inwardly, your hearts are filled with hypocrisy and lawlessness. Ibig sabihin yan, disorder, yung nasa isip mo, sa kalooban mo, disorder or lack of control. Nagagawa mo lahat, maski hindi na ito appropriate o hindi na worthy ito sa paningin ng Panginoon. So, ulitin ko po, sa Tagalog po, kahabag-habag kayo, sabi niya dito, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, hypocrisy, sabi niya, mapagkunwari. Ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay bulok at puno ng kalansay. So, inahalin tulad po tayo dito. Okay? Hindi ko ibig sabihin na saliksikin natin ang isang puntod at tingnan natin nasa loob ng puntod. Okay? Ganyan-ganyan kayo, sabi niya ganon. So, hindi tayo yun
Oh, kung may sana di kayo masagasaan kasi wala ito. Aral natin ito. Sa paningin ng tao ay mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Okay. So, ang plastic, o kaya yung, punta tayo sa plastic. Ito yung pinaka mababaw na term ng hypocrisy, di ba? Especially sa mga Katagalugan. Okay. Hindi ito ko, anong tawag doon, hindi ito yung Tupperware. Okay. Minsan sila sabi, oh, Tupperware ka. Ito yung mga banat, di ba? Ibig sabihin, plastic. Ang plastic ang isa sa pinakamalaking environmental problem natin sa panahong ito, di ba? Di ba? May plastic diyan, silipin, plastic din 'yon, di ba? mga yung mga ano natin, yung tawag yung mga baunan na disposable, plastic din yan, okay? Alam mo ba that it takes 1,000 years for a plastic to decompose? Totoo yan. That's why yung mga plastic nire-recycle nila kasi talagang ang tagal yan ma-decompose. Sana po wag po nating abutin yung 100 years bago ma-decompose yung kaplastikan natin. Okay, so plastic rin ang isa sa pinakamalaking spiritual problem. Hindi lang ngayon kundi noon pang mga panahon ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Marami ding mapagkunwari. Kaya nga eto, meron siyang ditong paalala on that time. Because during Jesus earthly ministry, eto na yung mga ano ito yung mga habilin niya sa atin. Okay. Sa 'di ba, pag binasa natin ang buong 23, chapter 23, sinasabi ko kanina, maaanghang na salita ang binitawan ni Jesus sa mga plastic sa kanyang kapanahunan, nung panahon na yon, tulad ng mga Pariseo at mga teachers of the law. Yung mga manunuro, nagtuturo, sila yung mga punteriya niya. Kasi sila yung tinitingnan ng mga tao nakatuon. Kaya tayong mga tagapagturo, dapat wala yung kaplastikan na espiritu sa atin. Kasi nakatingin yung tao sa atin. Di bali nang mamaliitin tayo as long na namumuhay tayo na matuwid sa Panginoon, that is much better. At the best na yun, okay? Ano ba ang kinagalit ni Jesus sa mga plastic na ito? Ano ba? Ano ba yung kinagalit niya? Okay. Sabi niya, mahigpit sila sa pagpapatupad ng pagbibigay ng mga tithes. Tingnan natin doon sa ibang sa ibang doon sa loob ng Matthew 23. Regular sila o kaya talagang compulsory silang magbigay ng tithes nila. Pero ang buhay nila, hindi yang kalugod-lugod sa Panginoon. Basta magbigay ka lang, nagbigay na siya. Ay, mapagbigay si Don Juan. Pero tingnan mo si Don Juan naman, inaari yung yung lupa ng kapitbahay na mas bababa ang kabuhayan. Nag-donate si Don Juan ng 1/4 hectares. Saan ba galing yun? Doon sa kapitbahay, nakawawa, hindi na nga makapagbuwis, hindi na makabayad ng amilyar, at inaguman mo pa. So, ito yung mga example na sinasabi po dito ng ating Panginoong Hesus. Pero, binabaliwala nila ang mga mas mahalagang teaching ng logaya ng katarungan. Ang katarungan. Dapat may mga katarungan dyan eh. Especially yung mga mahihirap, dapat may katarungan. Yung mahihina, dapat may katarungan din yan. Yung awa, where is mercy? Diba? Minsan nawawala yung awa at katapatan. This is, yung katapatan natin, yung sinasabi natin na yung, sa Tagalog yung katapatan, sa English, yung faithfulness mo sa Panginoon. Faithfulness mo sa kapwa mo, mananampalataya. Yung faithfulness mo sa pamilya mo, nawawala na ito. Makabigay ka man lang, di ba? Makatayo ka man lang sa harap, pero wala ito. So, ito yung mga gusto ng ating Panginoon. Basahin natin sa Matthew 23, verse 23. Nandiyan ba si Joshua?
Anybody can, yeah, I think he's not ready. Okay, 23, verse 23. Okay. Woe to you, Jacob. Mm-mm. Woe to you, teacher of the law and Pharisees, you hypocrite! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matter of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Yan ang sinasabi ko kanina. So, sinasabi din doon na what a sorrow awaits you. Teachers of the law, nagbibigay ka nga ng ikasampu ng iyong kita, ikasampu ng iyong mga ani, okay? Ikasampu sa mga alaga mong hayop, kahayupan, di ba? Pero, tingnan mo yung buhay mo, wala kang awa, wala kang faithfulness sa Panginoon. Nakalimutan mo yun, hindi mo nagawa yun. So, yan ang po ibig sabihin. Kaya dapat po alamin po natin yung katungkulan po natin, di ba? So, nililinis nila ang mga tasa at plato, pero puno naman sila ng karahasan at kasakiman. Ito yung tinatawag natin na panlabas lang ang ginagawa nila, pero sa totoo lang, hindi po maganda ang kanilang ginagawa. Paalala lang po ito, hindi ko po sinasabi na may isa dito, o may dalawa, o may tatlo, di ba? Aral po natin ito, ulitin ko po. So, hindi lang ang mga paresyo, hindi lang yung mga teachers of the law ang plastic ayon sa salita ng Diyos. Isipin po natin, pakinggan natin. Madalas tayo rin. Madalas tayo rin. Ibig sabihin, may mga ugali din tayo, hindi rin natin, hindi natin masiputan. Hindi tayo aware. Na nakagawa na pala tayo ng isang kaplastikan din. Okay? So, kung magpapakatotoo po tayo, guilty lahat tayo sa pagiging ipokrito, di ba? Kung magigilty ka na magiging hypocrite kasi nagpapakatotoo ka. Ibig sabihin, hindi mo gagawin yun. Pag nagkagawa ka ng ipokrito o hypocrite thing, talagang magigilty ka. Agad kang hihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Okay? So, kapag panay ang praise the Lord natin, purihin ang Panginoon, madaydayaw ka po, pero hindi naman natin sinisunod ang commands ni Jesus, plastic pa rin tayo. Totoo ba yun? Tingnan natin sa 1 John 2:4. Okay. Si Hannah, 1 John 2:4. Are you ready, Hannah? Amen. So, yan pong sinasabi nila sa 1 John 2:4. So, ulitin ko po, sa Tagalog, kukunin ko. I'm going to read in Tagalog, Hana. Punta tayo sa verse 3. Nakakatiyak tayong nakilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang utos. Okay, sa verse 4 na binasa ni Hana. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya. Okay. Ngunit, hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling. Di ba? Napakaanghang, napakasakit pakinggan, at wala sa kanya ang katotohanan. So, totoo yan. Wala sa kanya ang katotohanan. Ibig sabihin, dapat nating sundin ang command ng ating Panginoong Hesus. Pag sinasabi nating mahal natin ang Diyos, pero galit naman tayo sa isang tao. Galit kay neighbor. Galit kay friends. Galit kay coworker. May smile sa mukha, pero may galit sa heart. Ano ba yan? Ito yung tinatawag natin na hipokrita. Yeah, kaplastikan. Plastic, tawag dyan. Sabi ni Apostle John, paano natin mamahalin ang Diyos na hindi natin nakikita kung ang kapatid na nakikita natin ay hindi natin kayang mahalin. O basahin natin sa inyo. 1 John 4:20. 1 John 4:20. Aha.
Amen. Okay, ulitin ko po sa Tagalog. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napuput naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Ito na naman, inulit na naman dito. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Di ba? Ito ang utos na binigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. So, napakasimple po, pero di ba dapat, sabi ni Sister Joy, yung meron siyang preaching last week, na sabi niya, napakadaling sabihin, pero ang hirap din gawin. Yun yung mahirap, yung mahirap gawin. Okay, so, sa Gospel ng Matthew po, tingnan natin sa 6, last verse po natin. Okay, 6, verse 1. Matthew 6 verse 1. Be careful not to do your acts of righteousness before men, to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father. Ayun na. Oh, 'di ba? Yun yung pinaka dito. Wala kang makukuhang gantimpala. Kasi siguraduhin ninyong hindi pakitang tao lang ang paggawa ninyo ng mga religious activities. Ibig sabihin, yung pagtuturo, yung pagkakanta, yung pagtatamburin, mga natin para sa Panginoon. Siguraduhin po natin na hindi ito pakitang tao lang, mga religious activities natin sa mga public places. Okay? Kasi, alam nyo na ang bunga, hindi makakatanggap ng reward mula sa Diyos ang pakitang tao. Alright? Plastic ang nagsasabi ng God's love you, Jesus loves you, God's love you, God bless you. Tapos, pero yung pangangailangan naman, wala ka naman pinagkakaloob. Diba? So, iwasan po natin. So, kapag plastic tayo, nakakahadlang tayo sa paglapit ng iba kay Kristo. Magiging stumbling block tayo, di ba? So, wag natin, ang daming mga hindi magagandang ibubunga ng isang taong may kaplastikan talaga. O, magiging stumbling block ka pa. Plastic tayo when we appear to be good in our coworkers, pero we took back against our spiritual leaders. Ano ba yan? Alam mo, si pastor ganito siya. Alam mo, si pastor ganito siya. Alam mo, si Sister Joy, nako, walang pagbabago yan. Pero pag nag-ano ka sa mga co-workers mo, ang bait-bait mo. So, yun yung mga example na dapat nating iwasan. So, sinasabi ko dito kanina, ang nakita ko dito, di ba? In conclusion, hypocrites want to impress others with external. Binabasa ko kanina yan, facade pala. Fakid, ako ng fakid noon. Tinignan ko, facade. Yeah, facade. Facade. Pakade. Yeah, facade. Ibig sabihin yan, yung front edge mo, yung appearance mo is false display. Hindi totoo yan, false display. Yun ang facade na tinasabi dito. And then, facades, yung mo, religious piety. Akala ko pity noon. Religious piety natin, ibig sabihin, yung devotion mo, yung godliness mo, hindi yan totoo. Yun yung characteristic ng hypocrisy. That, sinasabi, that devoid, ibig sabihin, that lacking or without of internal spiritual substance. Ibig sabihin, parang walang pagkukulang, parang totoong-totoo. Awan ti pa kasulasingan na kuma, awan pa ka, pakababalawan na. Sa Ilocano, parang wala kang wala kang sinasagasan, walang baliwala, parang baliwala lang yan. Pero totoo lang pala, hindi, napakalalim palang ibig sabihin niya. Nagpapakita ka, ini-impress mo yung other, doon sa panlabas na kaanyuan mo, tapos sila sa yung religious piety mo, akala mo nagdi-devotion ka, parang maka-Diyos ka talaga, that devout, parang walang kakulangan, yung external spiritual substance mo, yung pala, hindi pala totoo. Napakalaki palang kasalanan ang magiging plastic. So, amen. So,
Maniwala naman kayo at hindi, ayaw ng Panginoong Hesus, ayaw ng Diyos ang isang taong may character or attitude na hypocrite. Amen? So, yan lang po ang maibabahagi ko sa inyo. So, let's just pray. Hallelujah, Lord. Father, we thank you for your word and we ask for forgiveness, Father God, kung meron po kaming mga ugaling ganito, may attitude po kami, Lord, may character po kami, at meron pang natitirang hypocrisy, mapagkunwari, kaplastikan sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Lord. Tulungan mo kami, Father God, na mawala ito. We cast out, we abolish, we cancel, we uprooted this kind of spirit, Father God, and we command to throw in the bottom pit of the hell and stay there and never to return again in our life, Lord Jesus. We want to live a holy life with you, Father God, so that, Lord, in the days to come, you will see to us, Father God, that good, welcome, good and faithful servant. We thank you, Father God. May you bless this church. We bless our activities, Father God, and everyone who is standing in your presence, Lord. May the blessing of the Lord Jesus Christ be upon us and the power of your Holy Spirit, Father God. Stir in our spirit, Lord, in this place, Father God. We want to see your glory. We want to see, Father God, that you're going to do something great in our life today, Father God. We thank you. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Ay, sakto.